Siya si Lupo. Siya naman si Yolanda. Si Lupo at si Yolanda may dalawang anak. At sila'y nagsasama sa Bel Air Subdivision sa Makati City sa bahay na si Lupo ang bumili. At dun siya nag-i-stay tuwing siya ay nasa Manila. December 1991, pumunta si Lupo sa bahay nila. At pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakita niya ang isang lalaki na natutulog. Ito ay si Judge Francisco Brillantes Jr. ng METC Branch 20 ng Manila. Ang sabi ng houseboy kay Lupo, si Judge at si Yolanda nagsasama na raw. Hindi na ginising ni Lupo si Judge at sinabihan ang houseboy na alagaan ng mga anak nila. Si Judge hindi raw pinabibisita si Lupo sa kanyang dalawang anak at inilalayo pa raw sa kanya. Kaya nag-file ng administrative complaint si Lupo laban kay Judge Brillantes for gross immorality and appearance of impropriety. Sa 1986 at 1992 salin ni Judge, siya ay kasal at may 5 anak sa isang nagngangalang Zenaida Ongkiko. Ang sabi naman ni Judge, hindi daw siya kasal kay Zenaida. Nagkaroon daw ng marriage ceremony sa Nueva Ecija na ang nag-officiate ay isang town mayor noong April 25, 1965. Pero hindi daw yun valid dahil walang marriage license. Nagpakasal ulit sila sa Manila June 5, 1965 dahil daw sa request ng parents ni Zenaida. Pero wala ring marriage license kaya hindi rin valid. Single parent daw si Judge dahil iniwan daw siya at ang kanyang 5 anak ni Zenaida after 17 years. Pero sila daw ni Yolanda, kasal at valid ang kasal nila. Nagpakasal sila sa Los Angeles, California noong December 4, 1991. Pagdating sa Supreme Court, kung ang isang tao magpapakasal ulit at walang visa o void ang kanyang unang kasal, kailangan niya pa rin ipa-declare sa korte na ang unang kasal ay void para makapagpakasal siya ulit. Para ang isang tao ay makapagpakasal ulit, kailangan ng Judicial Declaration of Nullity of Marriage. Sabi sa Article 14 ng Family Code, kung ang purpose ay remarriage o para ikasal ulit, kailangan ng judgment o desisyon ng galing sa korte na nagdedeklara na walang visa o void ang unang kasal. Ang Family Code nag-take effect noong August 3, 1988. Bago ang Family Code, ang batas ay ang Civil Code. Ang unang kasal ni Judge ay noong 1965 kung kailan Civil Code ang umiiral. Ang ikalawang kasal naman ni Judge ay noong 1991 na Family Code na ang umiiral. So para kay Judge, hindi daw a-apply sa kanyang Article 14 ng Family Code. Dahil nang mangyari ang unang kasal, hindi pa umiiral ang Family Code. Pero mali si Judge. Dahil sa Article 256 ng Family Code, a-apply retroactively ang Family Code hanggat walang naaapektuhang vested rights o yung mga karapatang nakamit na niya under sa Civil Code. Ang mga procedural law ay yung mga batas na may kinalaman sa proseso o mga rules kung paano i-a-apply o i-a-avail ang mga karapatan. Ang general rule, pag procedural law, walang vested rights. Ang Article 14 ng Family Code ay rule o procedure kung saan ang isang tao ay nangangailangan muna magpa-declare sa korte ng pagiging walang visa ng kanyang unang kasal bago siya makapag-asawa ulit. Bilang procedure, walang vested right. At dahil walang vested right, a-apply ito retroactively. Ibig sabihin, a-apply siya sa 1965 na kasal ni Judge, kahit na ang Family Code ay 1988 lang na enact. Si Judge, ginawang kalokohan ang institution ng marriage. Gumamit siya ng pandaraya para makisama sa babae. Napasa niya ang bar exam noong 1962 at naging parte ng Philippine Bar noong 1963. Nang time na pakasalan niya si Zenaida, abogado na siya. Pero hindi siya nag-secure ng marriage license. Kahit sinong law student, alam na ang marriage license ay kailangan bago ang tao ay maikasal. Nilabag ni Judge ang Code of Judicial Ethics. Ang isang Wes, hindi maaaring magpakita ng hindi nararapat, not only sa kanyang official duty as judge, pero pati sa kanyang pribadong buhay. Dahil walang duality of morality. Therefore, in this case, tinanggal si Judge sa serbisyo at finorfeit lahat ng kanyang benefits at hindi na siya maaaring ma-appoint pang muli sa kahit anong sangay ng gobyerno. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you!